sa ating mga buhay. Sa kabuuan po ng mga kapatiran, sama ng inyong pong mga kalalagayan sa inyong mga buhay-buhay, sa iba't ibang lugar, at kami na naririto sa bahay-sambahan natin, kagalakan ko patuloy na kayo ay maging pamilya sa Panginoon. Here we go again, si Pastor Ed, as I end up my year, 63 years old. This will be my last message for my year na ito, no? Kasi next Sunday, tsaka sa 13, merong nang nakatalaga. So, doon na ako sa bagong taon ko by hoping, hindi ko alam kung aagawin din ni Pastor Rico yung third week para pahinga muna ako talaga, no? And my heart, sabi nga ng mga song kanina, rejoices now in the Lord. Sa prelude ko kanina, sa mga makakapanood ng ating start ng FB kanina, yung narating ko po sa paglilingkod. What I have achieved in my life, personally, and then ministry-wise, pwedeng sabihin, sa aspeto ng pwede pang marating. My heart rejoices very in gratitude sa Lord's doing. Lagi ko yung dinideclare ngayon, ang Psalms 118:23. And whatever I have now, kaya nga, pakitanong po ang mga mahal sa buhay, kasama, katabi ngayong umaga. Anong meron ka ngayong umaga? Anong meron ka ngayong umaga? Isang kusing lang, pastor eh. Milyones, pastor eh. Whatever you have this morning, health, you have, of course, hindi mawawala. Problems, concerns, andyan yan lahat. And kasama nga ng na-message sa akin nila Sister Marlene the past days, Pastor, balik kami Santa Rosa, mahirap ang buhay sa probinsya. Tayo naman na may mga kinakaharap, no? mga titingin pa sa pangkalusugan. Lahat nandyan yan. So what do we treasure in life this morning? Wow, we have mga forthcoming o uprising, mga talents, no? Message ko last Sunday, mga anak-anak na ito. And I hope someday, pag sikat na kayo, huwag nyo kaming kakalimutan lang na pag magpapapirma si pastor ng sa inyo. What do you have in life this morning na kung si pastor, I'm turning 64, di ba? Next month. And bababay na ako sa, yung di ba yung typical, hindi lang yun sa New Year, dapat nakikita yung matanda at saka yung baby na magte-turn over. It's always, si Pastor very nostalgic sa time, mga pinagdaanan sa buhay. And I could really say, I treasure this life. Kaya nga, doon sa mga napapanood ninyo na may katanungan, kung bibigyan ka ulit ng chance, ipanganak ulit, anong gusto mong uring buhay? Diba? May ganun eh. Sa akin, no? The same. I want to be, when I started out, si Ed na magulo ang buhay. Then later times, tinawag ng si Pastor Ed na maraming ang hindi makapaniwala na mula sa dati ko pong buhay, ngayon, come August 1 naman, magkasabay yan eh, July and August. July, my age, August 1, my commitment
how I treasured the Lord of His salvation. I committed myself to serve Him. And even, I remember back, 50 years old ako noon nung nag-shave ako. Ba? Ganda ng song meron kang mga machi-change sa buhay mo. 50 years old ako noon, nag-shave ako So, magsi-64 ako sa July 17. So, mayroon na akong tinataguri ang 14 years na walang bigote, no? So, lahat yan very, si Pastor, ako sa mga data na yan. So, what do we have in life this morning? And part of your time, talent, this morning will be maximizing lang yung third element na laging pinapaalala ni Pastor sa ating lahat. Our treasures. Well, we expound, there are two meanings in the Hebrew word, but mas majority nandun siya sa word na ito na binabanggit sa Hebrew word. Ano ba meaning ng treasure sa Hebrew word? Otzar, O-T-Z-A-R, it means relatively somehow para bang container, storehouse, pero anong purpose nun? So, we have our heart, mamaya i-expound ni Pastor yan. So, in which the idea sa Hebrew word, you store up, you accumulate, or you, to the most, ganda nga yung negative word na yun you hoard. Di ba? Pero sa mundo dito, negative yung hoarding. Di ba? Para kang greedy masyado. Pero on a personal level, ganda yun Kung ang i-hoard mo lang lagi sa puso mo, ay ang, again, sa mga bagong dating, isa sa favorite verse ni Pastor when I started out, yung Psalms 119 verse 11. And it has really kept me in the other translation kasi sa King James, kept But in the other living translations, it is the word treasure. I have treasured thy word in my heart that I may not sin against thee. Ganda. Gandang pan-challenge yan Lalo na sa mga huling panahon na ito, nakikita na natin ang mga biblical prophecies na natutupad na, nangyayari na. Yung cause and effect, ayan na. So, somehow, sabi, last 24, nag-ceasefire, but temporary lahat yan Merong susulpot talaga na magpapatupad nung ceasefire na yun. At yun yung inaabang-abangan natin, yung Antichrist. No? So, yung time element natin, although si Lord nakakaalam niyan, pwede niyang gawin parang rubber band yan. A day in the Lord is like 1,000 years. Pwede niyang, extend. Habang nagpipray pa kayo, Lord, hindi ko pa wala pa yung gusto ko sa buhay na yun na i-treasure. Yung mga ganun bagay. Wala pa ako nung ganun treasures, Lord. Gold, silver, wala pa ako nun Wala pa ako nung sasakyan na magaganda, Lord. Wala pa akong bahay na maganda. Wala pa akong naiipon sa bangko ko, Lord. Wala pa akong na-establish na career. What do we treasure in life? Ano ba ang ini-store up pa natin sa ating mga buhay? Ano pa ba ang idea ng tinataguri ang treasure nito na otsar na ito? There are so many words to define it. You cherish it. You hold dear, yan, parang si Ma'am Tessa yan. I-cherish niya, i-hold dear niya yung blessed memory nila ng mama niya nung isang gabi. No?
Di ba, Ma'am Tessa? You will give importance sa nangyari ng gabing yun. Crying daw sila ng mami niya. Mga alaala yun na hindi makakalimutan. That you will cherish. Okay? But in another Aramaic Hebrew word, there is this Genaz, G-E-N-A-Z, or in Hebrew, it's translated Genis, G-E-N-E-Z. Well, it means the thing stored. Ayan. Translated from the word na ginagamit sa Old Testament, treasure house. Ayan. Marami yan. Nandun yan sa Isaiah, nandun yan sa mga iba-ibang books. Hindi ko na kinuha kasi mas dito ako sa ilang verses na importante. And here now goes besides my key verse ng Psalms 119:11, there are 176 verses. Pakibasa ninyo paano napagtagumpayan ni David yung mga pangyayari sa buhay niya. It so happened, David is not perfect, so I declare also no one's perfect. Wala pa pong perfect. Sabi ng 2 Corinthians 5, we are being processed from glory to glory. Ha? So, kaya nga, typically, nagbibiro si pastor, nandoon tayo, di ba? Sa aspect na yon ng per level of faith, pag may padalang chocolate, no? Per level of faith, pag may mga blessing tayo dito, nagbibiruan tayo noon kasi yung mas senior, mas malaki dapat ang bahagi, pero baliktad yun sa totoo, sa faith, dapat inuuna yung mga nakakabata. Kasama din po ng kasiyahan ni Pastor lagi na naranasan sa mga taon, ayan, nostalgia po muna si Pastor. Ayan, kasi magdidiin ako mamaya sa ilang bagay. Very lang po message si Pastor. My rejoinder for my 63 years as a pastor. Ayan na. Yung edad ko. But as a pastor, 35 years come August. So, ayan ako. Magkasunod yan 34, 35, 63, 64. Ayan yung aking statistics. Huwag niyong tatayaan. Baka mamaya tumama kayo. E di sikretohin nyo na lang si Pastor sa inyong ibibigay na tithes at saka love offering. Anyways, it is also somehow declared as something valuable that is being kept secret. Yun din yung idea pala ng you treasure it. Or in the Old Testament, mga verses doon, the moral aspect ng lesson pag nakakabasa kayo nung about treasure, you are keeping it. No? You're keeping it and sabi dito, you're giving highly valued mga either moments, things, events sa buhay natin and you hold dear sa inyong mga puso. That is the term storehouse mamaya. Bakit po? Kasi as I move on, these are what? Yung mga tinatawag na personal na binavalue nyo sa buhay ninyo most in life, whether materials, yan, marami yan Yan ang inyong treasures Possessions, relationship, minsan totoo yun Mas napapahalagaan yung relationship kaysa sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi nila nakikita God. Yes, balance yun God, family, ministry. Pero minsan, nakakahinder sa pagmi-ministry ninyo pag ang pamilya na ninyo ang nagiging dahilan. Dami akong alam na ganyan, na mga naglilingkod. Pero, yun nga, baka naman, on the other hand, naniniwala ako, lalo na sa mga upcoming, ayan, sila Benjo. Tignan mo yun, na pag hindi qualified ang isang lingkod ng Panginoon, makikita yun sa pamilya niya. Okay? 1 Timothy chapter 3 yan. Andyan yan. So, is she, there, mga
puro girls ang kay Benjo. Paano kaya si Benjo? Pag may sumusundo na, pag may mga, tatlo yan, tatlo. Jo, marami ka ba niloko, Jo? Dati, ang bait mo naman eh. Bakit? Tatlo yan. But, these are, we can term the treasures in life ng mag-asawa. Di ba? Kami ni Sister Michelle, na-treasure na namin sila. Eunice, meron kaming bagong treasure. Siyempre, alam niyo na yung pinagkakapaguran namin. Habulan kami kahapon na naman. Si Marukutyan namin. Marukutyan tawag namin doon kasi yun yung itsura niya ngayon. Eh. Talagang yun ang gusto ni Eunice at saka ni Dia. Eh. Yung Japanese character na girl, Marukutyan. Yun yung itsura niya. Kaya baka nagtataka kayo, ba't gano'n ang gupit? talaga gusto ni Eunice. Marukutyan, hawakan kami doon sa sakit, sa SM kahapon. And, Lord, we treasure every moment. Di ba? I treasure my being your pastor the past 35 years on August 1. And I treasure my life this coming July. Magte-34 ako. Very simple lang po ang idea ng mensahe natin today. There will just be ilang verses, Sister Jane, na ipopost mo siguro. Then I would like to really now use it. The Lord started it out in Matthew 6:21. Yan. Ano ba yung nakalagay sa Matthew 6:21? When the Lord presented Himself, sabi niya sa Matthew 6:21, pakisabi sa mga katabi, kasama sa bahay, "For where your treasure is, there will your heart be also." Ganda, no? Kasi nung time na ito, nag-start out siya magturo, di ba, sa kanyang mga beatitudes. Then, he was speaking of this now coming kingdom. Sinasabi niya sa aspeto na yon, these are the treasures that, yun sabi nga dyan, you lay up treasures here upon the earth, di ba? Where moth and etc. and mga magnanakaw ay nandiyan daw sa tabi-tabi. But sabi niya dito, but lay up, in verse 20, for yourselves treasures in heaven, where neither, oh, hallelujah, moth nor rust that corrupt, and neither thieves do not break through or steal. Ganda, no? The importance ng treasure na yun. Saan ba dapat ka papahalaga, or siguro yung idea nga na yun, na mamaya may isang magandang moral lesson dito sa isa pang verse na tatalunan natin. I choose rather the book of Matthew because related pa rin ako sa team natin. Hindi ako nawawala. Kahit sa mga nanonood sa akin ngayon, makikita nyo po ang aking systematic theology. Okay? Hindi ako pastor-pastoran Alam ko pong iugnay ang mga mensahe ko sa tema na dinadala namin. Okay? So, we speak of God's kingdom, that we will reign. We will reign with our omnipotent God someday. We are not just saved, puro salvation ng mga mensahe. No, we will reign with our God someday. That is pwede mo sabihin talaga, iti-treasure mo sa buhay someday. No? All these things shall pass away, mga kapatid. Tandaan nyo yan. And we really maximizing kami, nila Sister Michelle. I'm trying to really, yung aking mag-iina, we're trying to enjoy life now together. And someday, the promise is there. We will treasure yung privilege na yun that we will reign with our God someday sa takdang panahon. And it's happening. Yung mga cause and effect ng panahon, although, Sister Marlene, may joke ako Kasi sabi ni Lord mismo sa Bible, flee to the mountains. Maganda na kayo, nandun na kayo sa bundok Bakit bumalik pa kayo dito sa syudad? Di ba? Kasi sa bundok, maraming kakainin, maraming pag may nangyari na mga kung ano-ano na pangyayari na magaganap. Although yun yung context sa Israel. Kasi sa Israel, sa Jerusalem, wala sila talagang kabuhayan doon. Kailangan tumakbo sila sa taas pa. Matthew 24 po yun. No? Speaking of the events to come. Okay?
And here, ang ganda eh. Gusto ko lang pong tignan natin yung mga ilang bagay na yon that in Matthew 6:21, klaro po eh, na binabanggit sa ilang katotohanan. No? So, sa feelings na yon and actions na tinatahak natin sa buhay dito, kita daw yun eh, no? Kung ano yung treasure mo sa buhay. Totoo yan. Sa tagal ko ng pagpapastor, sa dami ko ng counseling, sa dami ko ng na-assess na buhay-buhay, kita ko kung ano yung treasure ng bawat. Sabi nila, Christian daw sila. Sabi nila, lingkod daw sila ng Panginoon. I do not prejudge. 1 Corinthians 5. We can judge kapoberederen doon sa kanilang bunga per Galatians. No? Yung bunga ng bawat Christian daw. Nakikita yan eh. Kung ano yung prioridad sa buhay, ano yung kakayanan. Kaya nga, ang isang pastor, dapat unawa niya yun eh. The other night, magkakasama kami ng ilang workers. Salamat sa privilege, may imbitahan ako. Then, may mga usapan kami doon. Salamat, nakikita nila yon yung gampanin na yon ng isang pastor. No? I try to balance yung paano pagbabati-batiin. I showed up nga eh. Sabi ko, ayan tingnan nyo, ito, sa ilustrasyon to. Di ba? Hindi dapat, ang pastor dapat ay gagampan kung hanggang saan siya makakagampan. Shepherd, mapagbabati, magigitnaan. Minsan nga, ang hirap ng pastor eh. Namamagitan lang ako pa nga ang napapasama minsan. Doon sa mga Christian daw pero siyempre, titignan mo eh. Ano ba bunga nila? Hindi nila maunawaan yung ginagampanan ng isang pastor. No? Mamagitan. And I thank God nung merong may feedback na isang nagsabi sa akin na brethren, Pastor, salamat daw, sabi ng ganito. Kasi, yun nga, salamat Pastor. Napaalalahanan mo ako magpatawad. Nakakatuwa yun, di ba? Yung mga nare-reunited, nagkakabati-bati, di ba masaya kayo? Di mas masaya si pastor kasi napagbati-bati ko kayo eh. Pero kung ako yung pastor na sisiraan ko ang isa't isa para talagang mag-away-away kayo, ever since, tandaan nyo yan, kahit kayong mga nagtiwalag, never ako nanira. Okay? Pastor, bakit? Sabi sa akin isang gabi, isang Sunday, nagtatawanan kami dito. Ang ganda na eh. Pastor, may mga pinupost kayo, rebuilding tiwalag. Di ba totoo? Sabi ko. Mga kampo ni Satanas. Sabi ko, di ba totoo? Hindi yung paninira. Totoo yun. Agree naman siya, yung kausap mo nung isang beses. Di ba? Pero hindi ako maninira ng, uy, alam mo sabi nung ganun, ikaw, kaya nga natawa ako noon eh. Nagsama-sama sila doon, nasira sila, nagsisiraan. Ngayon nalagas na po sila. Ang natira na lang doon yung number 1 na naninira. So, hindi nila kinaya. Kasama nila doon dati, di ba? Kung manonood kayo ng YouTube, totoo yan. Sinasabi ko, walang paninira yan, walang pangalan yan, hindi nyo ako malalibel. Yan yun. Pero ngayon, pinagbabati-bati ko. Hanggang ngayon, pwede ko pa nga ilabas yung mga alam ko eh. Kaya ngayon yung term naman ng isang brethren, ng isang beses, sabi sa akin, Pastor, kasi kaya lang daw sila hindi umaalis sa whole intro kasi ilalabas mo daw ang baho nila. Andiyan si Ma'am Lorna, ang bango-bango ni Ma'am Lorna eh. Paano baho ni Ma'am Lorna, di ba? Mga ganun, idea. Yun ang treasure nila eh. Yun ang puso nila eh. Okay? And this morning, I just want to really show, declared, boast of the Lord, that whatever is in my heart, I treasured. I treasured my salvation. I treasured my being a pastor the past 35 years. Hindi pa ako napapatumba. At I believe walang magpapatumba sa akin because I will hold on to that Psalms 119:11
that I will treasure God's word sa buhay ko. More than magulang ko, alam niyo yun. Ha? More than kung sino pa, kese Hoda. Okay? How's that? Is that Spanish? Kese Hoda? Diba? Ha? Walang makapagmamalaki kay pastor. Kaya tignan nyo yung parameter ninyo, yung line ninyo. Walang ubra sa akin kahit nandun ako sa unang ministry, yung mayayaman doon sa unang ministry. Hindi umubra sa akin. Ha? And sabi ko nga kanina doon sa prelude ko, parating ba, ma'am? O hindi makakarating. Diba? Yung mga nauna ay nauhuli. And hindi ako nahiya doon sa isang co-worker ko the other night. Nagkukwentuhan kami tungkol doon sa isa kong kapatid na naglilingkod din daw sa Panginoon. And I thank the Lord, na-acknowledge nila yung I kept secret. Gusto ko kasi laging nasa background lang ako eh. Yung ano lang ako, quiet. Ay, silent worker ako. Hindi ako bida ang saya. Di ba? Hindi ako yung for God's glory, glory me. No. Tingnan nyo, kahit yung mga pictures ko na kasama ko matataas na tao, andun ako sa likod pag group pictures na. Hindi ako yung epal ba yon tawag doon? Na nandun sa harapan, sa tabi. No. Kita niyo, pansinin niyo lahat yung mga pinupost kong picture ever since. Balikan niyo. Those are evidences that yun ang aking katatayuan sa buhay. And whatever I have now, as I end up my year, my 63rd year as a human being, and as I end up my 34 years as a pastor, magte-35 ako sa August 1. Ito po ang narating ko. Diba? And I challenge each and every one, kung umubra kay pastor, ubra din sa inyo ito. Please, treasure, sabi doon sa Matthew 6:21, di ba? For where your heart, your treasure is, there, your heart will be also. Kaya nga, somehow, dami na akong nakita, na experience in the ministry. Ayan, sila Pastor Bong nag-update. Transpiring lahat kahit sa US, nalilinlang na ang mga Christians, fall down na yung mga great leaders noon, panahon na yon, hanggang ngayon, ongoing. And somehow, kahit sa ministry natin ngayon, yan, namamanik nga ako kay na Brother Bong, Sister Jane, that we have this balanced theology. As your pastor, yun yung kaalaman ko. So I don't want also to be extreme. So I'm trying my very best na ma-maximize ano yung dapat na mga doctrines na ipapatupad pa rin natin sa ministry kahit sa mga simple matters like yung worship ministry natin kasi priority ang worship ministry natin eh. Then ngayon nga napakinggan natin sila Pastor Bong, Sister Jane sa kanilang talents, di ba? And their time also. Hindi dahil si Sister Jane nasa bahay lang. They're trying their very best. May trabaho din si Pastor Bong, pero they're trying to be their very best na makapag-line up. So mga song leaders natin, hindi dahilan ng trabaho eh, di ba? Sila Pastor Bong, they also have their time na mina-maximize. Mamimili ng song, yung mga napakinggan natin ngayon, on their own talents. Yun yung talents nila eh. Then, kung yun man ang kanila ng level of faith, no, Ninong Bong, Ninang Jane, na mas yun ang prepare ninyong lineup ng songs, kasi ayaw nyo nga na-identify na dun sa mga nag-fall. Well, I really believe very nostalgic sa akin yan eh. Bakit? Nung when I'm starting out, yung mga song na yun, ang ganda nun, di ba? Yung inawit natin kanina. Tama yun eh, noong mga 1990s, nagsisimula lang ako magpastor, yun ang mga song nun eh, yun ang kasagsagan ng song. Nakaka-touch na maalaala. Na nung panahon na yun, nagkakandahulog ako sa kanal. Yung panahon na yun,
Ba't wala yata si Ate Epin ngayong umaga? Di ba? Andun si Ate Epin, mga una kong kaagapay. And then nagdatingan na kayo from 1990s, then 1992, si Ninang Lorna, nagdatingan na sila. Lahat na yan. 93, ayan na, yung mga dalagita ko dati, dalaga pa rin ngayon, si Ma'am Tessa, yung mga ganon, si Ma'am Ningning ko, dalaga nun, matandang dalaga na ngayon. Ano na, di ba? Ganon. Yung mga dinedicate ko, mga kinasal ko, nagdaan ako doon eh. Nagdaan ako doon. And how I treasure all those memories. How I treasure all those memories. Nung nandun kami, nung isang gabi, sabi ko, "Oy, first time to. Alaala ko ngayon, si Darlene, hindi ko yan naalagaan, pero ngayon, nag-first birthday kami ni Darlene, itinirit niya ako dun sa Starbucks na maganda ang alaala. Kasi yung isang Starbucks doon, maganda rin alaala kasi naligaw doon si Brother Danny. Di ba? Pero doon, sabi namin, first time natin dito, no? Ang gandang alaala. I will treasure it, anak. Di ba? At sa ulitin, salamat kung laging ititreat si Pastor, di ba? Nakaka-touch yung mga memories na yon. And sabi ko dun sa mga unang nakaagapay ko na, di ba malungkot yung alaala dun sa kabilang Nubali na Starbucks dun kasi yung mga nakasama natin dati dun, nalagas. Di ba? Nalagas. And all these are experiences ni Pastor. I'm really trying to encourage you po. Ano ang treasure nyo sa puso? Kung ang tinreasure ko lang sa buhay, kung ano-anong bagay, alam ko wala na po ako dito sa katatayuan na ito. But I really thank the Lord. I've treasured yung binabanggit doon, store up your treasures in heaven. Di ba? Kasi the idea pala ng treasure is, these are things that to be stored up, papahalagahan. So now, symbolically, that is the storehouse ng mga treasure na yon, our hearts. And sino ba yung pinaka-treasure na yon na dapat meron tayo? Walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Our Savior, our Lord, and someday our King sa ating kingdom na pupuntahan. And kaya nandito ako sa ilang verses ng Matthew dahil napakahalaga. And then may tatalunan tayong isang verse na napakaganda rin po ng lesson, proper. Daanan lang po natin saglit. Talon tayo from Matthew 6:21. Talon tayo sa Matthew 13:44. Hallelujah. Ano sabi sa 44? Again, the kingdom of heaven is like unto treasure, like unto treasure hidden in a field, the which, when a man had found, he hid it, and for joy, therefore goeth and sell it all that he had, and buy it that field. Sa Tagalog, binenta niya lahat. Ika nga, the idea there, pinagpalit niya lahat para mabili niya yung lupa na yon na nandun na kita niya, na tagpuan niya ang isang mas mahalagang treasure sa buhay niya. Again, pakitanong mga katabi, natagpuan mo na? Pakitanong. Have you found your treasure, Ishi? Have you found your treasure? In life? Either lasalista ba? Si Mati, dahil the career someday, Mati, as a ballerina. Is that your treasure, Mati? No. Our treasure should be our Lord and Savior, Jesus Christ. Tayong meron. Whatever we have now, it's because of our Lord. Kami ni Sister Michelle. Sabi nga namin kina Eunice Dia, kasi nagkakaroon ngayon si Eunice, si Dia excited. Si Eunice parang ate na nang di-discourage pa kay Dia, di ba ate? Na
Nagsimula, ganyan din ako dati, Dia. Diba? Pero ngayon, sabi naman namin, huwag mo yun yung kapatid mo. Ngayon, yun yung kanyang panahon eh. Di ba? Yung sa iyong ginawa noon, ikaw yun. Di ba? O, sige. Kasi mga travel. Aba, si Dia ngayon, tindi, 1 week. Kita niya naman knockdown. Ngayon, nagpaalam muna. Ewan ko kung gising na. Travel siya. Try niya lahat. Pinag-aralan nila. Nag-dry run pa sila ni Sister Michelle bago siya mag-report noong 23. Yung mga sasakyan, van, bus, MRT, etc. Crossing po si Dia. Pumapasok. Doon sa isang bagong building ng Empire East. May nakuha siya talagang idea. Tapos ang problema niya pa uwi. Ilang gabi na siyang 10:00 dumadating. ngayon, na-adjust na niya. 8 na. Oh, galing na. Ang bilis na niya mag-CR. Dati, 1 oras kalahati. Ngayon, 40 minutes na lang. Hallelujah! Hallelujah! Diba? Talagang, adjust. Diba? These are mga, we will treasure in life. Yung alaala namin. Diba? And we really thank the Lord whatever we have. Kasi sabi nga namin sa mag-asawa, sa dalawa, kaming mag-asawa, when we started out, tandaan ninyo, sa San Pedro kami, nakapunta doon sila Tessa natid niya yung kulungan nila Bebo. Naalala mo yun, Ma'am Tessa? O nakalimutan mo na? See? Natitreasure ko lahat yun Yung pinagawa namin sa inyong kulungan ni Bebo, di ba? Sa San Pedro. And then, nagatid sila doon. Kung sino din yung nakapaghatid sa akin doon, salamat. Yung isa, wala na dito Natid din ako dati sa San Pedro noon, doon sa Adelina 1A. Yun yung nasabi ko sa inyo, testimony ko, nung nagba-Bible study pa lang ako dito, sakto yung pamasahe ko. Pero I really thank the Lord, hindi pa naman ako pinaglakad ni Lord. Sakto lang kasi iintayin ko, nagtataka yung mga dati kong bina-Bible study dyan, bakit lagpas na kami, tapos na kami, hindi pa ako umuwi. Nagpapalipas ako ng oras kasi tinitiyak ko na dapat nandun na si Sister Michelle sa bahay para pag nag-special ako ng tricycle dun sa labas ng Adelina, pag uwi ko, may pambayad ako. Hindi ako nag-expect ng ilalove gift ako nung mga bina-Bible study ko. Talagang may testing ground din ako noon. Benjo, grabe, naka-SUV ka na, naka-wild truck ka na. Hindi mo na mararanasan yun. Ha? Hindi mo mararanasan yun. Nakikita niyo, pinapakita ko sa inyo yung ganon. Ikaw yung para CEO, binabanggit ko kanina. Pag nagpastor ka, Benjo, yung dinideclare mo niyo, mamang problema ka lang sa mga pinagdadaanan mo ngayon. Pero yung ibang mga dinaanan ni pastor, di ba? Mas mahaba. How I treasure it. Kasi mas nagpatatag sa akin yung mga kudita. Nagpatatag sa akin yan. Yung mga pangyayari, mas naging mas tinitreasure ko ang Diyos na kinikilala ko sa buhay na ito. And sabi ko kay na Eunice Dia, alam nyo, bumabiyahe kami ni Mama noon, walang katiyakan. No? Si Sister Michelle, ICA, bikutan. Nagsimula yung bikutan, tapos lumipat ng sukat. Tapos nung nag-transfer kami, nung bumaksak yung spiritual leader doon sa Makati, Alabang, Montessori. Tapos nandun pa nga sila Pastor Rico, nakasama namin niyan. Thank you, sir, Ma'am, di ba? Si Kina, doon din nag-aral sa Mersa Alabang. Now, these are memories na hindi namin nakakalimutan. Gusto ko lang balikan, no? Sabi namin, Dia, Eunice, kami nga nun, wala pa kaming sariling bahay ni Mama, rumerenta lang kami. Kayo, meron na, ito na, So kung saan man kayo bumabiyahe ngayon, saan man kayo, someday, hindi kayo katulad namin na bumabiyahe, pwedeng sabihin walang katiyakan. We have that hope ni Sister Michelle. Someday, Lord, itong paglilingkod namin, itong ginagawa namin sa buhay, ay i-reward mo. At eto kami, di ba, testimony namin yan. Lagi ang testimony ko, pinapadefine ko sa inyo. Tayo ang ministry ng walang mga para-paraan, ha? Wala tayong mga kung ano-anong ginagawang panghihingi, etc., politiko, wala tayo niyan. Wala po kami niyan dito. Nakatayo po ang ministry nito dahil sa Panginoon. Ang pastor nyo,
Alam niyo yun, I started out. Wala akong allowance. Sabi nga nung isang mabigat na pastor sa Makati dati, meron tayong pastor sa Santa Rosa, tumayo ang church sa Santa Rosa. Hindi yun humihingi. Okay? Kayo dito na walang kayong ministry, puro kayo hingi. May mga pastor kasi dati sa Makati na nangihingi ng ano nila. Sinibog talaga sila nung pastor na yun doon. Ayan, may pastor tayo, pero hindi na, siyempre, not to mention na ako. Pero ang binanggit, may pastor tayo sa Santa Rosa, tumayo ang iglesia. Totoo po yun. When I started out, wala akong allowance, wala akong ano. Kaya ang sakto yung pamasahe ko eh. But later times, eto na po si pastor ngayon. Simula kami ng ulam ni Sister Michelle, Ishi, kaya nga, ang payo namin kay Ate Dia, huwag ka nang gagaya sa nangyari. Kung kukuha ka na, mayaman na ha. Kasi kung talagang susuway ka lang din, mayaman na para hindi kayo mahirapan. Kami ni Sister Michelle nagsimula, Maggi noodles. At saka, bihira na ngayon yung Philips. Hindi ko po ina-advertise pero bihira mo na mabibili yung Philips na, meatloaf, di ba, na Philips, no? Yun po, yung kami, Ishi, kaya huwag mo naranasin yun, Ishi, ha? Cherish it, what you have now. Nakuha nyo? Nakuha nyo puso ko. Cherish what you have now in the Lord. Huwag nang masayang. Huwag na pong masayang ang mga buhay na meron tayo. And I stand before you today. Ganda po kasi nung to eh. If you have found that treasure already, ipagpalit nyo na po ang lahat sa buhay ninyo. Yes, siyempre, step by step, from glory to glory. Hindi naman yun biglaan. But I just hope really na ma-cherish nyo, talagang ma-store up ninyo sa inyong mga buhay ang Panginoon. Dami nang nangyayari. So I'm not sure. Baka this might be my last message na talaga. Forthcoming na di ba? Temporary lang yung ceasefire na yan ng US. Kasi andun pa rin ang warning nila, bibirahin nila ang Iran pag tinuloy pa rin ng Iran yung kanilang uranium mga enrichment na yon. Updated po ang inyong pastor hindi ako teka-tekang pastor. I'm really trying to impress in your hearts to treasure our Lord and Savior Jesus Christ more than anything in this world. Because all these things shall pass away. But His Word, God's Word, will not pass away. Let's pray. Lord, thank you for my 63 years in which on that 63, more than my 24th year nang makilala ko kayo way back, panahon po namin ni Sister Michelle, 84. Thank you for my mama. You have used her, Lord, kahit masama po ang intention ko dun sa Bible study na yon, na siya ay isa lang sa lolokohin ko, Panginoon. Ako pala po ang kanyang nadala sa inyo. Salamat po sa mga pinagdaanan namin. Salamat po sa mga nakaagapay namin sa ministry. Salamat po sa patuloy na kakaharapin ng iglesyang ito kung hanggang saan pa po kami. Salamat, Lord, for my 35 years. Sakali po, aabot ako ng August 1. I treasure it, Lord. We treasure it ni Sister Michelle, ang mga pangyayari. And you are the very, Lord, whatever adjective pwedeng kami, precious, whatever, treasure that we have in our lives. Magpapatuloy po yon hanggang sa inyong muling pagbabalik. Lord, we now commit ang kabuuan ng aming mga kapatiran sa puso ng bawat isa as we now, Lord, commit our anointing of oil timely as we end up this month. Kagalakan ko po na
ako po ay magamit niyo sa kanila through the years. And kung saan pa po ako makakagampan sa iba't ibang aspeto ng buhay po ng mga kapatiran. Lord, we have so much, Lord, to thank you. More than the 2 chapters na yun, verses na matutunghayan ang kahalagahan. Lord, then overall, in my ending part of my prayer, Lord, there is this reminder in that chapter. Lord, not everyone will find that treasure. Yun nga po yung magandang mga minsan, pero hindi na po namin yung para gayahin. Yung typical na sinasabi ng marami daw na sa milyon, trilyon na tao sa mundo ay kami ay mapili mo. Yes, Lord. You have, Lord, chosen us. And you want us really, Lord, to, Lord, treasure you sa buhay namin. More than anything else sa mundong ito. Pagpalain po ang Holy and True Christian Fellowship as Lord, I know this will be my last message for my 63rd year and forthcoming, may mga nakaschedule na po ang July. Timely, makakapahinga po ako. First Sunday, second Sunday, then lalagpasan ko na po ang birthday ko. So, salamat po sa lahat ng mga kaagapay. Salamat, Lord, sa aking pinamamanhikan pa rin. Lord, I pray, agapayan pa po nila ako. Agapayan pa po nila ako. Dahil, Lord, always dinideclare ko yun. Pag may mga nangyayari na hindi ko na po sila mapapamagitan tulad ni Pablo, kay Eudia at kay Sinticia, natataya po ang katatayuan ko. And I pray, Lord, hindi ako aabot na mamaalam sa paglilingkod kung hindi ko na rin po mapamamanikan ang bawat kaagapay na ito, manggagawa, mga kapatiran. Lord, you know, I know when you called me, this is what, again and again, I'm declaring. I know your calling is, as a pastor, is the hardest calling. Alam ko po yun, kaya Lord, all throughout, alam niyo po ang puso ko. It is the highest calling, a privilege, but Lord, you are declaring always that you are holy, and this is the holiest calling. So, hanggang kaya ko, Lord. Hanggang kaya ko. Again, Lord, thank you for my 63 years, my 34 years na nagtatapos po sa linggong ito. Lord, pagpalain po ang kabuuan ng aming ministeryo. Lord, let your anointing be upon us all this morning. May you be the treasures or the treasure of our lives. Pagpalain po kaming lahat. Kasama po ng awit as we anoint each and every one. In Jesus' name. Ninong Bang, Ninang Jane, go ahead. Leaders, join me. Pastor Rico, halika kayo sa harapan. And, Pastor Louie. And pakipin anak ang mga leaders before we commit a prayer. Tayo po sa harap, Ma'am Rosalie, tayo. Lord, thank you po sa mga co-leaders ko nito. Sama po nila Ma'am Lorna, Pastor Bong, Sister Jane, Sister Geraldine sa ibang bansa, ibang lugar. All throughout, Lord, you have, Lord, led this ministry. We're on our, sabi nga, 28th year, and dami mo na pong ginawa sa buhay-buhay namin. So today, Lord, my acknowledgement lang po sa mga co-leaders ko. You are the one, Lord, that always will be our treasure, symbolic ng aming pong anointing, nasa iba naming bansa, lugar. And Lord, sa mga kagapay, further, Lord, seniority na lang po, kanya-kanya na po, kayo po nakakaalam. Come, Holy Spirit, 'Spirit, 'we need you. 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 'Spirit, '
Come, Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the withered up soul. Lord, let your sweet healing power touch us and make us whole. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come as a rest to the weary. Come as a balm to the soul. Come, Lord, a strength to our weakness. Fill us with joy evermore. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the withered up soul. Lord, let your sweet healing power touch us and make us whole. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. As a rest to the weary. Come as a balm to the soul. Come, Lord, a strength to our weakness. Fill
joy